Chapter 1361. 15 billion. Agad na sigaw ng isang tao. 20 billion. 25 billion. Ang bulwagan ng auction ay umuugong sa kasabikan habang tumataas ang presyo. 100 bilyon. Muling umabot ang boses ni Sebastian. Ang kanyang boses ay malinaw at kalmado, ngunit may dala itong halos mystical na kapangyarihan na nagpatahimik sa silid. Ang dating masiglang bulwagan ng auction ay biglang naging tahimik. Lahat ng mata ay napatingin sa Sweet No. 2, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Kakatapos lang niyang gumastos ng 100 bilyon sa World Binder Seal, at ngayon nagbibid siya ng isa pang 100 bilyon. Gaano karaming yaman ang mayroon siya? 110 bilyon. Ang alok ni Sebastian ay nag-iwan ng epekto, ngunit hindi lahat ay umatras maya-maya, may isa pang alok na lumabas. 200 bilyon. Muling nagsalita si Sebastian. Sa pagkakataong ito, ang buong bulwagan ay nahulog sa katahimikan. Maging ang mga kinatawan mula sa sacred grounds at mga super pamilya ay nagulat. Bagaman ang 200 bilyon ay wala para sa mga banal na kaharian at mga super pamilya na madaling makakaya ang ganitong halaga, nag-atubili sila. Sa wakas, ang kanilang kayamanan ay hinahati-hati sa libo-libo, minsan kahit daan-daang libong mga miyembro. Sulit bang gumastos ng ganitong kalaking halaga sa isang solong artifact? Karamihan sa kanila ay inisip na hindi ito matalino, at walang nagtaas ng kanilang alok. 200 bilyon. Isang beses, 2 beses, sold. Congratulations sa Ginoo sa Sweet No. 2. Hindi makeably ni Lydia ang kanyang kasiyahan. Ang presyo ay labis na lumampas sa kanyang mga inaasahan. Ang tanging bagay na pumihil sa kanyang kasiyahan ay ang kaalaman na ang pera ay galing kay Sebastian. Susunod, mayroon tayong huling item ng auction na ito, ang pinaka-pinapangarap at pinakamahalagang kayamanan sa lahat. Pumalakpak siya ng kanyang mga kamay, at may isang tauhan na nagdala ng isang kahon. Nang binuksan ang kahon, lahat ay napahinto sa paghinga sa puting batong mahalaga sa loob nito. Maging mula sa malayo, ramdam nila ang matinding init na nagmumula dito. Para kay Sebastian, mas matindi ang sensasyon. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay kumilos sa loob niya na parang hinahatak ng isang hindi mapigil ang puwersa patungo sa artepakto. Ngumiti si Lydia at itinutok ang daliri sa hiyas. Marahil alam ng marami sa inyo, ito ang Novum Solar Gem. Naglalaman ito ng purong, matatag na aktibong enerhiya, na ginagawang isang bihira at napakahalagang kayamanan para sa mga tao. Ang batong ito ay magpapalakas ng pisikal na lakas at sigla. Pinapalakas din ito ang pagsasanay ng sinumang tagapagsanay, anuman ang kanilang kasalukuyang antas. Walang paligoy-ligoy, ang panimulang bid para sa Novum Solar Gem ay 30 bilyong spiritual stones. 300 bilyon. Ang mga nagbid ay sabik na magbid, ngunit sa kanilang gulat, biglang umabot ang boses ni Sebastian mula sa Sweet No. 2. Hindi ito malakas, ngunit umuugong ito sa buong bulwagan, na may dala ng halos mahiwagang kapangyarihan na agad na nagpatahimik sa lahat. Ang bulwagan ay napakatahimik na maririnig mo ang lag-itik ng karayom. Lahat ay nagulat. Kakalabas lang niya ng 10 beses ang bid. Ang halaga ay nakakabigla, at maaari nitong pandohan ang pagtatayo ng isang pangalawang antas na guild. Pati ang mga kinatawan mula sa sacred grounds at mga super pamilya ay nataranta. Si Feilin, na nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Sebastian, ay napanganga sa gulat. Gumastos na siya ng higit sa 300 bilyon kanina, pero ngayon nagbibid pa siya ng isa pang 300 bilyon. Mayroon ba siyang napakaraming pera na hindi niya alam kung paano ito gagamitin? Maraming tao ang nagbigay ng mga mapanibughuang at mapaghimagsik na sulyap sa Sweet No. 2. Matapos gumastos ng higit sa 600 bilyon sa auction, tinatayang umabot sa nakakamanghang 1 trilyon ang kayamanan ni Sebastian. Sino mang makakakuha ng kanyang kayamanan ay magkakaroon ng paraan upang itaas ang buong pamilya sa kasikatan halos magdamag. Chapter 1362. Lydia ay nagulat. Ang auction ay umabot na ng higit sa 600 bilyong espiritual na bato. Ang halaga ay napakalaki na halos hindi ito marinig sa kasaysayan.
300 bilyon mula sa Ginoo sa Sweet No. 2. Mayroon bang mas mataas na alok? Tanong niya, sumusunod sa karaniwang protocol ng auction. Walang ibang nagtaas ng kanilang alok. Ang Novum Solar Gem ay isang bihirang kayamanan, ngunit ang 300 bilyon ay isang napakataas na presyo, napakalayo sa tunay na halaga nito. Sino mang magbabayad ng ganong halaga ay isang hanggal. 300 bilyon. Isang beses, 2 beses, sold. Congratulations sa Ginoo sa Sweet No. 2. Sa mga salitang iyon, natapos ang linggong long auction, ngunit hindi umalis si Sebastian sa bulwagan. Madalas na sinasabi na hindi dapat ipagmalaki ang kayamanan, at ngayon na hayagang ipinakita na niya ang kanyang yaman, alam ni Sebastian na marami ang magiging inggitero. Walang lakas upang ipagtanggol ang sarili, ang paglabas ay maaaring gawing target siya. Hindi siya nag-aalala sa mga ordinaryong tao, pero palaging may mga matitigas ang ulo na matatanda na maaaring magtangkang maghanap sa kanya. Kaya, pinili niyang manatili sa auction hall o, mas tumpak, manatili sa Skyward Chamber of Commerce. Sa loob ng isa sa kanilang mga VIP room, muling nakilala ni Lydia. Sebastian, hindi ko makapaniwala na ikaw talaga yan. Ang laki ng gulat ko, sigaw niya. 2 taon, at lalo ka pang gumanda, puri niya na may ngiti. 2 taon na ang lumipas, at ang galing mo pa ring makipag-usap, pabirong sabi ni Lydia, kahit nasa kaloob-looban niya, ang puso niya'y kumikilos sa saya. Bigla siyang nagtanong, naalala mo ba kung ano ang ipinangako mo sa akin 2 taon na ang nakalipas? Hinaplos ni Sebastian ang kanyang ilong. Nahiya siya, dahil sa totoo lang ay hindi niya maalala. Inirapan siya nito. Pinangako mong magre-refine ka ng mga dekalidad na pills at ibebenta mo muna sa akin. Pero tingnan mo kung ano ang nangyari. Hindi ka lang hindi nagbenta sa akin ng kahit isang pildores, nagpatayo ka pa ng sarili mong guild ng mga mangangalakal. Sa nakalipas na 2 taon, nawala sa aking Chamber of Commerce ang kalahati ng bahagi nito sa merkado dahil sa iyo. Iyan talaga ang ikinagalit ko. Lalo pang nahihiya si Sebastian. Ang pag-angat ng kanyang Supreme Merchants Guild ay labis na nakaapekto sa Skyward Chamber of Commerce. Biglang sumulpot ang matamis na ngiti sa mukha ni Lydia. Binibiro lang kita. Ito ay normal na negosyo. Hindi ako galit tungkol dito. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Kamusta ka na nitong nakaraang 2 taon? Halos lahat ng oras ko ay ginugol ko sa pag-iisa, sagot niya. Kakalabas ko lang ilang araw na ang nakalipas. Ikaw. Okay naman ako, sagot ni Sebastian. Ang pag-uusap ay pumasok sa isang medyo nakakahiya na katahimikan. Noong unang beses silang nagkita, tinukso niya siya ng walang pag-aalinlangan. Sa halip na magalit, nahulog siya sa kanya. Pero ngayon, hindi na siya sigurado kung paano siya haharapin pagkatapos ng 2 taong paghihiwalay. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay binasag ni Lydia ang katahimikan. Sa pamamagitan ng paraan, balak mo bang lumahok sa Sovereign Trial ngayong taon? Tumango si Sebastian at nagtanong, sumasali ka rin, di ba? Ngumiti siya at tumango. Naglaan ako ng huling 2 taon sa pagsasanay sa isang time acceleration barrier para sa pagsubok. Huwag kalimutang hanapin ako kapag nagsimula na. Napansin na ni Sebastian na ang antas ng pagsasanay ni Lydia ay malaki na ang pag-unlad mula noong 2 taon na ang nakalipas. Malamang ay nasa itaas siya ng 7 bituin na lesser deity realm, na may katwiran dahil nag-eehersisyo siya sa isang time acceleration barrier. Sa ibabaw ng mundo, karaniwan ng ginagamit ng mga pangunahing guild ang mga barrier ng pagpapabilis ng oras upang mapabilis ang pagsasanay. Sa loob ng ganitong hadlang, 10 taon ang lilipas sa loob habang 2 taon ang lilipas sa labas. Dahil sa pambihirang talento ni Lydia at sa kayamanan ng mga mapagkukunan sa kanyang pagtatapon, inaasahan ang kanyang mabilis na pag-unlad. Pero hindi siya nag-iisa. Maraming makapangyarihang paksyon din ang gumamit ng hadlang na ito upang makakuha ng bentahe para sa kanilang mga kahalili at upang matiyak na mas mataas ang kanilang tsansa na magtagumpay sa nalalapit na pagsubok ng Sovereign. Chapter 1363
Habang ang sovereign trial ay madalas nakasalalay sa swerte, ang lakas ay kasing halaga rin. Kung wala ito, kahit ang pinakamagandang pagkakataon ay maaaring maaga ng iba. Sa huli, ang huling pagsubok ay nakasalalay sa purong lakas. Ang mga may higit na lakas ang nakakuha ng malaking bahagi ng mga gantimpala. Sa wakas, hindi lang si Lydia ang naghahanda para sa hamon sa hinaharap. Mag-aalaga tayo sa isa't isa. Sa pamamagitan ng paraan, maaari mo bang ihanda ang isang lihim na silid para sa akin? Gusto kong mag-practice ng mag-isa sa loob ng ilang sandali, sabi ni Sebastian. Siyempre. Isa ka sa mga pangunahing kliyente namin. Ang auction na ito ay kumita ng higit sa 1 trilyon, kalahati nito ay galing sa iyo. Talagang hindi ka naglalaro pagdating sa pera, sagot niya. Ngumiti siya pero walang sinabi. Sa wakas, iba ang kanyang sitwasyon kumpara sa kanya. Si Lydia ay nagmula sa isang kilalang pamilya na may malawak na ugnayan ng mga kamag-anak. Ang iitin ng guild ng mga mangangalakal ay kailangang masaklo ang mga gastos sa pagsuporta sa libu-libong mga kamag-anak. Hindi pa kasama dito ang mga gastos sa pagkuha ng mga gwardya at iba pang mga pangangailangan. Sa kabaligtaran, si Sebastian ay walang ganitong mga responsibilidad. Sa maliit na bilog ng mga malalapit na kaibigan na kailangan niyang alagaan, hindi niya kailangang suportahan ang isang malawak na pamilya. Bagaman magastos ang pagpapanatili ng Crown Dominion, nagbigay ito ng seguridad para sa Supreme Merchants Guild. Bilang resulta, hindi na niya kailangang kumuha ng karagdagang mga gwardya. Ito ay nagbigay sa kanya ng kumpletong kontrol sa kita ng guild at pinahintulutan siyang gastusin ito ayon sa kanyang nais. Pagkapasok sa lihim na silid, inilabas ni Sebastian ang mga artipakto na kanyang binili sa auction at maingat itong sinuri. Pinasadahan niya ng mabilis ang Astral Communion Pill at Novum Solar Gem bago ito isantabi. Dahil hindi pa niya naipapande ang kanyang energy core, anumang bagay na nilalayong palakasin ang kanyang pagsasanay ay magiging walang silbi sa kanya. Susunod, maingat na pinag-aralan ni Sebastian ang Worldbinder Seal. Ang enerhiyang taglay nito ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa kanyang inaasahan. Matapos ang pagsasagawa ng blood binding dito, isang matinding koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Sa kanyang mental na utos, ang selyo ay lumawak ng ilang beses sa orihinal nitong laki. Naramdaman ni Sebastian ang isang pakiramdam ng kasiyahan. Sa Worldbinder Seal, ang kanyang mga kakayahan sa labanan ay aabot sa bagong antas. Inilagay niya ang selyo at kinuha ang isang vial ng Astral Do. Pagkatapos buksan ang takip, ang malinaw na likido ay naglabas ng banayad at mahiwagang enerhiya. Kinuha ni Sebastian ang vial at ininom ang nilalaman nito sa isang lagok. Ang Astral Do ay talagang kahanga-hanga. Hindi na kailangan ng anumang pagdalisay at direktang pinahusay nito ang kanyang kaluluwa, na nagpaganda at nagpalakas dito. Ang kanyang panloob na antas ng kaluluwa ay dati nang nasa 2 bituin ng Lesser Deity Realm. Matapos pinuhin ang Astral Do, ito ay sumailalim sa isang dramatikong pagbabago at umakyat sa 5 bituin na Lesser Deity Realm. Para sa mga cultivator na nasa mababang antas, hindi gaanong mahalaga ang lakas ng kaluluwa. Pero pagdating nila sa Intermediate Deity Realm, naging mahalaga ito. Mas malakas ang kakayahan ng kaluluwa ng isang cultivator, mas nagiging matatag ang kanilang mga banal na kakayahan. Maaari pa nilang gamitin ito upang atakihin ang kaluluwa ng kanilang kalaban. Pagkatapos ng lahat, ang kaluluwa ang sentro ng pag-iral. Ang isang labis na nasirang kaluluwa ay maaaring magdulot ng anumang bagay mula sa pagkawala ng katatagan ng isip hanggang sa ganap na pagkawasak ng kamalayan. Bukod pa rito, ang pagpapalakas ng antas ng panloob na kaluluwa ay isang kinakailangan para sa karagdagang pag-unlad ng base ng pagsasanay pagkatapos maabot ang Intermediate Deity Realm. Kung hindi magtutugma ang kanilang lakas ng kaluluwa, halos imposibleng makapag-breakthrough sa mas mataas na antas. Ang pagtatangkang pilitin ang paglusob ay magreresulta lamang sa isang hindi matatag na realm at magpapataas ng panganib ng espiritual na pagkasira. Ang isang vial ng Astral Do na iyon ay nagpalakas ng kanyang kakayahan sa kaluluwa ng 3 mini-level at nagligtas sa kanya ng hindi bababa sa 1 taon o 2 ng matinding pagsasanay.
Bago magsimula ang sovereign trial, wala namang balak si Sebastian na umalis. Sa halip, nakatuon siya sa pagmaster ng mga pormasayon, paggawa ng mga armas, at pagpapabuti ng mga gamot sa panahong ito. Lumipas ang panahon, at hindi nagtagal ay oras na upang umalis. Nang umagang iyon, lumabas si Sebastian mula sa lihim na silid at sumama kina Lydia, Faylene, Lana, Harvey, Rainy, at Gina. Sama-sama silang umalis kasama ang mga kinatawan ng Skyward Chamber of Commerce sa mga mythical na lumilipad na mga hayop. Ang Supreme Merchants Guild ay ngayon ang pangalawang pinakamalaking guild ng mga mangangalakal sa katimugang rehiyon. Matapos pag-isipan ang kanyang mga opsyon, ipinamigay ni Sebastian ang 5 Sovereign's Medallions kina Lana at sa iba pa. Gumugol sila ng karamihan sa kanilang oras sa pagsasanay sa Chimes Tower, kung saan nakatuon sila sa pagmaster ng mga elite-level na teknika. Sa kanilang likas na talento at pag-akses sa masaganang mga yaman, mabilis na umunlad ang kanilang pagsasanay. Naabot nila na ang pinakamataas na antas ng Lesser Deity Realm, habang si Harvey ay umakyat sa 9 na bituin ng Lesser Deity Realm. Gayunpaman, si Rainy, na abala sa mga gawain ng guild, ay umabot lamang sa 7 bituing antas. Sa kabaligtaran, si Gina ay may limitadong talento at umabot lamang sa 6 na bituin na antas. Tungkol kay Dracaria, mas hindi kapanipaniwala ang kanyang talento kumpara kay Gina, kaya't umabot lamang siya sa 5 bitong Lesser Deity Realm. Si Stephanie ay abala sa pamamahala ng Merchant Guild, at ang kanyang cultivation base ay nasa 5-star realm din. Dahil sa limitadong bilang ng mga medalyon, wala nang ibang pagpipilian si Sebastian kundi ipadala ang mga may pinakamataas na antas ng pagsasanay, habang ang iba ay kailangang maghintay para sa susunod na pagkakataon. Ang pagpasok sa Sovereign Trial ng walang kinakailangang lakas ay halos magiging imposibleng makakuha ng anumang bentahe at magpapataas ng posibilidad na maging target ng mas malalakas na kaaway. Alam ni Sebastian na ang bawat round ng Sovereign Trial ay madalas nagre-resulta sa mga nasawi. Bilang resulta, kahit na ang mga pangunahing puwersa ay nakakuha ng medalyon ng isang sovereign, ipinapadala lamang nila ang kanilang pinakakakayahan at makapangyarihang mga kahalili upang lumahok. Chapter 1364. Ang Skyward Chamber of Commerce ang nangungunang guild ng mga mangangalakal sa katimugang rehiyon. Bilang resulta, nakakuha sila ng 10 medalyang sovereign. Bukod kay Lydia, ang mga napiling kinatawan ay ang kanyang nakatatandang kapatid, Gendrick Lockhart, at 6 na miyembro ng pamilya Lockhart. Ang natitirang 2 medalyon ay napunta sa mga kahalili mula sa mga pamilyang kaalyado ng mga Lockhart, Samson Claymore at Wesric Linford. Ang pagsubok ng sovereign ay puno ng mga panganib. Ang mga may tapang na lumahok ay kabilang sa mga pinaka-ekspertong henyo na ang pundasyon ng kanilang pagsasanay ay hindi pangkaraniwan. Karamihan sa mga kalahok ay nasa 5 bit ang Lesser Deity Realm at pataas. Kabilang sa kanila, ang pinakamalakas ay si Gendrick, isang Intermediate Deity Master at nasa ika-70 pwesto sa Potential Leader Chart. Bukod pa rito, sina Lydia, Samson, at Wesric ay lahat umabot na sa pinakamataas na antas ng Lesser Deity Realm. Kung ikukumpara, tila hindi gaanong kahanga-hanga si Sebastian at ang kanyang grupo. Tanging sila na lamang ang nakarating sa tuktok ng Lesser Deity Realm, habang siya ay nasa Pre-Lesser Deity Realm pa lamang. Ang mga may mas mataas na antas ng pagsasanay ay madaling matutukoy ang lakas ng mga nasa ilalim nila. Dahil hindi naman nagpakabahala si Sebastian na itago ang kanyang lakas, mabilis itong napansin ni na Gendrick at ng iba pa at halatang nagulat sila. Maliban kay Lydia, wala ni isa sa mga kinatawan ng Skyward Chamber of Commerce ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Sebastian. Alam lang nila na siya ay mula sa Supreme Merchants Guild, na lalo pang nagpasiklab ng kanilang kuryosidad. Sa simula, naglakbay silang lahat ng magkasama ng walang anumang isyo, ngunit hindi nagtagal at naramdaman nila ang kakaiba nang mapansin nilang masyadong malapit sina Lydia at Sebastian. Sila ay naglalakbay sakay ng isang antas 4 na halimaw, ang Golden Avian Guardian. Sa kabila ng napakalaking sukat nito, komportable itong nakakapag-akomodasyon ng 12 pasahero. Gayunpaman, pinili ni Lydia na umupo sa tabi ni Sebastian.
Agad na napagtanto ni Lana na may nararamdaman si Lydia para kay Sebastian. Bagaman may bahid ng selos na bumangon sa kanya, hindi na lang nakialam si Lana. Alam niyang palaging may kontrol sa sarili si Sebastian. Sa ibabaw na mundo, walang katapusang mga babae ang humabol sa kanya, ngunit tanging siya, Lillian, at Esme lamang ang tunay na nakamit ang kanyang pagkilala. Kahit na pagkatapos ng maraming taon sa Perpetual World, tanging si Feilin lamang ang kanyang pinansin. Pawagaman si Sebastian ay maaaring maging mapaglaro minsan, siya ay mas maingat kaysa sa mga lalaking may maraming asawa at kabit. Para kay Lana, si Sebastian ay isang kahanga-hangang tao. Sa loob lamang ng 2 taon, itinatag niya ang Supreme Merchants Guild, na naging pangalawang pinakamalaking guild ng mga mangangalakal sa katimugang rehiyon. Bukod pa rito, ang kanyang kakayahan sa pagsasanay ay walang kapantay. Itinuturing niyang mapalad siya na maging asawa nito. Gayunpaman, malayo sa kasiyahan sina Amason at Wesric, dahil pareho silang may nararamdaman para kay Lydia. Bilang isa sa 4 na magaganda ng Divinopolis, hindi may kakaila ang kagandahan ni Lydia. Hindi lamang siya ang tagapagmana ng Skyward Chamber of Commerce, kundi isa rin siyang henyo sa pagsasaka. Matagal na nilang pinapangarap na mapang-asawa siya, ngunit sa kabila ng kanilang patuloy na pagsisikap, nanatili siyang malayo. Bukod pa rito, inisip nila na ang kanyang malayo na pag-uugali ay bahagi ng kanyang personalidad. Pero ngayon, siya na ang nagpasimula na umupo sa tabi ni Sebastian, nagtatawanan at nagkukwentuhan. Ito ay isang matinding kaibahan sa kanyang karaniwang pagiging malamig. Hindi bulag sina Samson at Wesric sa sitwasyon. Agad nilang napagtanto na may nararamdaman si Lydia para kay Sebastian, na ikinainis nilang dalawa. Ang Golden Avian Guardian ay lumipad ng may kahanga-hangang bilis at kayang takbuhin ang distansya na 6 na milya sa isang araw. Gayunpaman, na milya sa isang araw. Gayunpaman, ang Ascendant Isle ay higit sa 31 milya mula sa Divinopolis, kaya't ang pagdating sa kanilang destinasyon ay aabutin ng ilang araw. Noong gabing iyon, naglatag sila ng kampo sa isang bukas na kapatagan. Laging may dalang suprema grado na espiritual na kastilyo si Jendrik. Kinuha niya ito mula sa kanyang storage space ring at pinalaki ito sa isang marangyang estruktura. Di nagtagal, ginawa rin ito ni Lana, itinayo ang kanyang espiritual na kastilyo malapit doon. Ang Supreme Merchants Guild ay bumili ng kahanga-hangang antas na espiritual na kastilyo na ito para sa 300 bilyong espiritual na bato. Mas mahal ito kaysa sa Worldbinder Seal. Ngunit ang presyo ay makatarungan, lalo na para sa mga naglalakbay ng malalayong distansya. Nagbigay ang kastilyo ng kanlungan at malakas na kakayahang pangdepensa. Sa sapat na supply ng mga espiritual na bato, kahit isang intermediate deity master ay mahihirapang masira ang mga depensa nito. Sa halip na magpahinga, nagpasya sina Sebastian at Lana na maglakad-lakad at pag-usapan ang kanilang mga kamakailang pakikipagsapalaran. Chapter 1365. Hindi itinago ni Sebastian ang relasyon nila ni Feilin. Si Lana, na kasing unawa ng dati, ay ipinakita pa ang kanyang suporta. Nagsalo ang dalawa sa damuhan, si Lana ay nakayakap kay Sebastian habang pinagmamasdan nila ang madilim na kalangitan na puno ng mga bituin. Kahit na mag-asawa na sila ng ilang taon, madalas silang magkalayo. Kahit mga sandaling ganito na magkasama lang na tahimik ay tila may kahulugan. Gayunpaman, ang kanilang mapayapang gabi ay agad na nabuwag ng pagdating nina Samson at Wesric. Ang kanilang mga mata ay pansamantalang kumislap ng interes nang makita nila si Lana bago lumingon kay Sebastian. Anong nangyayari? Tanong ni Sebastian. Sumimangot si Samson. Ikaw ay isang simpleng pre-lesser deity master lamang, at mayroon ka pang lakas ng loob na makilahok sa sovereign trial. Mayroon ka bang hanggaring mamatay? Pinagdududahan ko kung naglakbay ka ng ganito kalayo para lang sabihin yan sa akin, sagot ni Sebastian na may ngiti. Wesric, sinabi ng malamig, maswerte ka na may ganitong kagandang babae sa iyong tabi. Pero hayaan mong bigyan kita ng payo, alamin mo ang kanilang mga hangganan. Isang walang kwentang tao tulad mo ay huwag manghuhuli ng mga bagay na hindi sa iyo, kundi magwawakas ka sa kamatayan.
Sigurado akong nauunawaan mo ang ibig kong sabihin. Si Lily ba ang tinutukoy mo? Tanong ni Sebastian na may bahid ng pagdududa. Tumahimik ka. Wala kang ang karapatang tawagin siya sa pangalan. Sigaw ni Samson, at ang kanyang tingin ay kumikislap ng nakamamatay na intensyon. Wesrick idinagdag, binabalaan kita, batang pasaway. Lumayo ka kay MS Lockhart, o pagsisisihan mo ito. Magkaibigan lang kami, paliwanag ni Sebastian. Parang kina Samson at Wesrick siya nagsasalita, pero ang sagot niya ay para kay Lana. Hindi niya man lang sineryoso ang mga salita ng dalawang lalaki. Masaya akong hindi ka talagang walang alam. Samson at Wesrick ay humalaklak bago umalis. Litulaga bang magkaibigan lang kayo ni MS Lockhart? Tanong ni Lana nang may pag-usisa. Siyempre. Nagsinungaling ba ako sa'yo? Sagot ni Sebastian. Sa tingin ko, ang ganda niya. Maganda siya at siya rin ang tagapagmana ng Skyward Chamber of Commerce. Kung susundan mo siya, marami siyang maaring boksang pinto para sa'yo, sabi niya. Hindi ako sakam. Mayroon na akong lahat ng kailangan ko kasama ka at ang iba pa. Halika na, gabi na. Magpahinga na tayo. Kinuha niya siya sa kanyang mga bisig at dinala patungo sa kastilyo. Ang grupo ay naglakbay sa araw at nagpahinga sa gabi. Pagkatapos ng 8 araw, sa wakas ay narating nila ang Ascendant Isle. Ang napakalaking sukat ng isla ay lumampas sa mga inaasahan ni Sebastian. Sa kabila ng tawag dito na isle, ito ay mas katulad ng isang napakalawak na kontinente, na umaabot sa tinatayang 3.86 milyong square miles. Magsisimula ang sovereign trial kinabukasan, ngunit pinayagan na ang mga kalahok na pumasok at magpakilala sa lupain. Ang Ascendant Isle ay may isang pasukan lamang at binabantayan ng mga lokal, tanging ang mga may dalang medalyon ng sovereign ang pinapayagang makapasok. Bago pumasok, kinakailangang irehistro ng mga kalahok ang kanilang impormasyon. Pagkatapos magsimula ang pagsubok, ang kanilang mga pangalan at real-time na ranggo ay lilito sa Shadow Mirror at patuloy na maa-update. Sa labas ng pasukan, isang karamihan ng mga manunood mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtipon-tipon. Gagamitin nila ang mga espesyal na pamamaraan upang ipasa ang mga update ng Shadow Mirror sa kani-kanilang mga guild at faction. Ito ay magbibigay daan sa mga makapangyarihang puwersa mula sa libu-libong milya ang layo na subaybayan ang progreso ng kanilang mga kahalili halos agad-agad. Chapter 1366. Lumapit si Sebastian at ang iba pa upang magparehistro. Bawat kalahok ay kinakailangang magbayad ng 1 milyong espiritual na bato. Para sa mga tagapag-ayos ng Ascendant Isle, ito ay isang madaling paraan upang kumita. Sa katunayan, bihirang kulang sa pera ang mga kalahok sa sovereign trial. Pagkatapos nilang magparehistro, bawat kalahok ay makakatanggap ng isang tablet at isang manual ng pagsubok. Habang binabasa ni Sebastian ang handbook, napansin niya na ang mga patakaran ng pagsubok ay tumutugma sa mga natutunan na niya. Ang sovereign trial ay nahati sa 2 yugto. Ang una ay ang pagsasanay ng kaluluwa, kung saan ang mga kalahok ay random na ililipat sa iba't ibang lokasyon. Sa ilalim ng mga tiyak na kondisyon, isang hibla ng kanilang kapangyarihan ng kaluluwa ay hiwalay sa kanilang katawan at sumisipsip ng enerhiya upang makabuo ng pansamantalang katawan habang ang kanilang pangunahing katawan ay pumasok sa isang natutulog na estado. Ang pansamantalang katawan na ito ay naiiba sa orihinal, pangunahin sa pisikal na lakas. Ang tibay at kakayahan nito ay nakasalalay sa lakas ng kapangyarihan ng kaluluwa ng isang tao. Bilang resulta, ang mga martial artist na umaasa sa pagpapabuti ng katawan ay nasa kawalan ng kalamangan dahil hindi nila magamit ang kanilang pisikal na lakas. Halimbawa, ang pisikal na lakas ni Sebastian ay hindi matatawaran, na sapat na upang hamanin ang isang 6-star Lesser Deity Master. Ngunit ang kanyang lakas ng kaluluwa ay nasa antas lamang ng 5 bituin na Lesser Deity Master, kaya ang pansamantalang katawan na kanyang nabuo ay maaari lamang umabot sa antas na iyon ng lakas. Gayunpaman, walang 2 kalahok na magkapareho. Ang kanilang natatanging mga teknik sa pagsasaka, kasanayan, at estilo ng laban ay nangangahulugang kahit na nasa parehong antas ng lakas ng kaluluwa, maaaring magkaiba ng malaki ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban.
Ang trial zone ay pinagsama-sama ng mga combat pixies, at ang mga kalahok ay maaaring makakuha ng mga puntos sa pamamagitan ng pagtalo sa kanila o pagnanakaw ng mga puntos mula sa mga kalaban. Ang mga puntong ito ay hindi lamang nagsisilbing sistema ng pagraranggo, maaari itong ipagpalit para sa mga item, sinaunang teknik, at iba pa. Ang pansamantalang katawan ay may isa pang bentahe. Kung ang isang kalahok ay mapatay sa panahon ng pagsubok, ang kanilang pangunahing katawan ay magdurusa lamang ng kaunting pinsala. Mawawalan lamang sila ng maliit na bahagi ng lakas ng kaluluwa. Maaari silang kumuha ng isa pang hibla ng kapangyarihan ng kaluluwa upang bumuo ng isang bagong pansamantalang katawan at ipagpatuloy ang pakikilahok sa pagsubok. Ang ikalawang yugto ay ang komprehensibong pagsubok, kung saan gagamitin ng mga kalahok ang kanilang mga pangunahing katawan. Kung mamatay sila sa yugtong ito, wala nang pagbabalik. Matapos suriin ang handbook, pumasok sina Sebastian at ang iba pa sa trial zone. Pagdaan sa gate ng teleportasyon, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang puok na hindi pamilyar. Ang lugar na ito ay nababalot ng mahinang, abuhing ulap, na tanging isang nagniningning na portal lamang ang makikita sa malayo. Sinubukan niyang pumasok sa nagniningning na portal pero hindi siya makapasok. Naisip niya na hindi pa nagsisimula ang pagsubok. Kahit na nagsimula na ito, hindi makakalabas ang kanyang pangunahing katawan sa zone na ito. Tanging ang pansamantalang katawan, na nabuo sa pamamagitan ng lakas ng kaluluwa, ang makakapagdaan sa portal. Umupo si Sebastian na may nakaluhod na posisyon habang matiwasay na naghihintay sa pagsisimula ng pagsubok. Pagkalipas ng ilang sandali, isang matandang tinig ang umabot sa kanyang mga tainga. Ang pagsasanay ng kaluluwa ay nagsisimula na ngayon. Lahat ng kalahok ay dapat kumuha ng hibla ng lakas ng kaluluwa upang makabuo ng pansamantalang katawan. Ang boses ay tahimik na inilarawan ang proseso, na nakakagulat na madaling sundan. Sa isang utos ng isip, isang hibla ng enerhiya ng kaluluwa ang humiwalay mula sa pangunahing katawan ni Sebastian. Isang alon ng purong enerhiya ang pumalibot dito at mabilis na humubog sa anyo ng isang katawan. Kinagat niya ang kanyang daliri at pinabayaan ang isang patak ng dugo na mahulog sa pansamantalang katawan. Agad, bumuo ito ng mga tampok sa mukha na halos kapareho ng kanya, hanggang sa pinakamaliit na detalye. Pinagpag ni Sebastian ang kanyang mga braso at binti. Bilang karagdagan sa pagkawala ng lakas, wala nang ibang pakiramdam na naiiba. Kahit ang mga sensasyon tulad ng sakit ay na-replicate, pinisil niya ang kanyang hita at naramdaman ang matinding kirot. Gayunpaman, ang kanyang storage space ring at ang mga nilalaman nito ay hindi nad-obol. Hindi niya maiwasang makaramdam ng paghanga. Ang makapangyarihan ay talagang pambihira. Kahit na pagkatapos ng kanyang pag-akyat, iniwan niya ang isang napakamirakulong lugar ng pagsubok. Ang kakayahang lumikha ng pansamantalang katawan ay higit pa sa anumang naisip ni Sebastian. Nang siya ay tumawid sa nagniningning na portal, lumaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha nang matagpuan niya ang kanyang sarili sa isang napakalaking lungsod. Mga matataas na gusali at mataas na pader na bato ang pumalibot sa kanya, ang kanilang may edad at magaspang na anyo ay nagdadala ng malalim na pakiramdam ng kasaysayan at walang hanggan. Chapter 1367. Ang lungsod ay maliit at nakakabinging tahimik. Ang mga kalye ay malawak at walang tao, walang makitang sinuman. Sa isang kisap mata, may isang figure na na-teleport sa lungsod, agad sinundan ng isa pa, pagkatapos ay isa pa, at marami pa. Sa 9,999 na sovereign medallions na ipinamigay at mga kalahok mula sa Ascendant Isle na sumali rin, umabot na sa mahigit 10,000 tao ang dumalo sa pagsubok. Ang mga kalahok na ito ay random na ipinakalat sa 33 lungsod, kung saan bawat lungsod ay may humigit kumulang 300 hanggang 400 kalahok. Sa loob lamang ng ilang segundo, halos 400 individual ang na-teleport sa lungsod na ito, at bawat isa ay bumagsak sa iba't ibang lugar. Sa mga sandaling iyon, sinuri ni Sebastian ang kanyang paligid at umaasang makita sina Lana o Phelan. Gayunpaman, masyadong mabilis ang proseso ng teleportasyon. Lahat ay bumagsak sa iba't ibang lugar, kaya't imposibleng matukoy ang sinuman.
Nagpasya siyang huwag magtagal at nagpunta patungo sa sentro ng lungsod. Di nagtagal, nakasalubong niya ang isang lalaki. Noong makita ng lalaki si Sebastian, agad siyang kumuha ng posisyon para makipaglaban. Nang malapit nang umatake si Sebastian, biglang umatras ang lalaki at nawala sa isang makitid na eskinita. Hindi na nag-abala si Sebastian na habulin ito. Sa puntong ito, lahat ay may 10 panimulang puntos lamang, at pinapayagan lamang ng mga patakaran na nakawin nila ang kalahating puntos ng iba. Para sa kanya, hindi sulit ang 5 puntos dahil ang pagpatay sa isang mababang antas na combat pixie ay magbibigay sa kanya ng 10 puntos. Bukod dito, nang wala ang kanyang pisikal na katawan, labis na nabawasan ang kanyang lakas, at magiging sakuna kung makakatagpo siya ng isang tunay na eksperto. Pumunta si Sebastian sa sentro ng lungsod, kung saan siya nakipagkasundong makikita sina Lana at Lydia. Kahit nandoon sila, maliit ang posibilidad na magkikita sila. Pagkatapos ng lahat, mayroong 33 na lungsod at lahat ay na-teleport ng random. Pagdating niya sa sentro ng lungsod, ang lugar ay puno ng mga tao, ngunit wala si Lana o Lydia. Sa halip, nakita niya ang ilang tao mula sa Violette Sacred Ground. Bagaman ang mga disipulo mula sa parehong guild ay maaaring magtulungan, pinili ni Sebastian na huwag lumapit sa kanila. Ang kanyang panahon sa Violette Sacred Ground ay maikli lamang. Maliban kina Anastasia at Pauline, kakaunti ang pagkakapareho niya sa iba. Bukod pa rito, karamihan sa mga tao ay may galit sa kanya, salamat kay Porter. Hindi kalayuan, may isang grupo na nagtipon, na may isang batang lalaki at babae sa unahan, napapalibutan ng ilang iba pa, kabilang ang 2 disipulo mula sa Violette Sacred Ground. Malinaw na hindi karaniwang mga tao ang batang lalaki at babae. Sa sandaling iyon, isa sa mga disipulo ng Violette Sacred Ground ay lumapit upang ibulong ang isang bagay sa batang lalaki habang itinuturo si Sebastian. Ang mga mata ng binata ay tumalim na may malamig na kinang habang inilipat niya ang kanyang tingin kay Sebastian. Pagkatapos, dinala niya ang grupo diretso sa kanya. Nakunat ang noo ni Sebastian, at hindi niya maaalala na nakasakit. Siya nang sino man mula sa ganoong kilalang grupo. Ang grupo ay agad huminto sa harap niya, at ang binata ay tumitig kay Sebastian, nagtatanong, "Ikaw ba si Sebastian Wilder?" Sa halip na sumagot si Sebastian, "Sino ka?" Isa sa mga alalay ang agad na nagpakilala sa binata. Ito si Ignatius Regular, isa sa 4 na batang Panginoon ng Divinopolis. "Kilalang kilala ba tayo?" tanong ni Sebastian. Alam na alam niya ang tungkol sa 4 na batang Panginoon. Sila ang mga kahalili ng 4 na prestihiyosong pamilya ng Divinopolis. Anong nagbigay sa'yo ng ideya na may karapatan kang makilala ako? Uulitin ko, ikaw ba ang bumili ng Astral Do sa auction? Tanong ni Ignatius sa mayabang na tono. Chapter 1368. Kung ginawa ko? At kung hindi ko ginawa? Tanong ni Sebastian. Ignatius ay ngumisi ng may pang-aasar. Pwede mong itanggi hanggat gusto mo, brat. Nakilala ka na ng banal na anak ng Violette Sacred Ground. Ikaw ang bumili ng Astral Do. Ano kung ginawa ko? Agot ni Sebastian. Una ko itong nakita, sagot ni Ignatius. Isang babaeng nakatayo sa tabi niya, si Kelly Danford, ang malamig na nagsalita, "Ang kapal ng mukha mo para agawin ang tinitingnan ni Ginoong Regular. Mukhang may gusto kang mamatay." Tumawa si Sebastian sa kanyang mga salita, at ang kanyang mga labi ay umikot sa isang mapanlate na ngiti. Ang Astral Do ay binili sa isang auction. Ang pinakamataas na bid ang panalo, hindi kung sino ang nag-claim muna. Tama na ang kalokohan mo. Nagalit na sigaw ni Ignatius. Makinig ka, batang pasaway. Kung may ninais akong bagay, akin na yon. Kung susubukan mo itong agawin, pinipirmahan mo na ang iyong kapalaran. Nagpakita si Sebastian ng mapanlikhang ngiti at inilipat ang tingin kay Kelly. Nakatingin ako sa kanya. Ang kapal ng mukha mong subukan kunin ang gusto ko. Si Ignatius ay natigilan ng isang saglit, pagkatapos ay sumabog ang kanyang galit. Patay ka na, bata. Patayin mo siya. Sa isang kisap mata, mahigit 12 bihasang eksperto ang pumalibot kay Sebastian.
Sila ay mga disipulo ng 4 na prestihiyosong pamilya at ng 3 banal na lupa ng Katimugang Rehiyon. Sa mundong ito, mayroong 16 na banal na lupa. Ang Katimugang Rehiyon ay may 3, ang Violeta Sacred Ground, ang Lacuna Sacred Ground, at ang Harmonia Sacred Ground. Ang mga banal na lupa ay may higit na kapangyarihan kaysa sa mga prestihiyosong pamilya ng Divinopolis, kahit na karamihan sa mga disipulo sa loob ng isang banal na lupa ay hindi mataas ang katayuan. Ang 4 na batang Panginoon ng Divinopolis, gayunpaman, ay iba. Bilang mga kahalili ng kanilang mga pamilya, mayroon silang akses sa malawak na mga yaman at impluwensya. Maraming disipulo mula sa banal na lupain ang nakipagsabuatan sa 4 na batang Panginoon para makakuha ng mas magagandang mapagkukunan ng pagsasanay. Kung mula man sa mga prestihiyosong pamilya o sacred grounds, ang mga karapat-dapat na lumahok sa pagsubok ay karaniwang may base ng pagsasaka na hindi bababa sa 5 bituin lesser deity realm. Kabilang sa 12 elite na nakapaligid kay Sebastian, 3 ang nasa 7 bituin na lesser deity realm. Ang pinagsamang puwersang ito ay isang nakakatakot na banta. Ang ibang mga kalahok na malapit ay nakita ang tensyon at mabilis na umatras. Naging mapatla ang kanilang mga mukha, at ayaw nilang mahuli sa gitna ng labanan. Nakunat ang noo ni Sebastian. Hindi siya yung tipo na naghahanap ng gulo, pero tila palaging natatagpuan siya nito kahit anong gawin niya. Maswerte ka na nagkita tayo. Kalimutan mo na ang makipagkumpetensya sa pagsubok na ito. Diretso ka sa hukay. Interesado akong malaman kung ano ang pakiramdam ng pumatay sa iyo ng ganito. Putulin ang mga kamay at paa niya. Pahirapan siya kung paano mo gusto, pero huwag mo pa siyang patayin. Sinong makakapagpasigaw sa kanya ng pinakamalakas at pinakapait na sigaw ay bibigyan ko ng gantimpala, malupit na sinabi ni Kelly. Got it, M.S. Danford. Ang mga tauhan, sabik sa kilig ng pagdulot ng sakit at sa pangako ng karagdagang gantimpala, ay naging mas masigasig pa. Pagkatapos ng lahat, si Sebastian ay isang 5-star lesser deity master lamang, at mukhang madali siyang target. Ang kanilang pinakamababang antas ng mga miyembro ay kapareho ng antas ng pagsasaka na iyon, kaya't halos hindi mapigilan ang tukso na salakayin siya bilang isang grupo. Emph. Ang mga mata ni Sebastian ay tumigas sa malamig na determinasyon. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, at isang mahabang espada na puno ng enerhiya ang lumitaw. Ang grupo ng 10 o higit pang mga lalaki ay lumapit, at ang kanilang mga mukha ay nagbago sa mga mapanlait na ngiti. Mahigpit na hinawakan ni Sebastian ang kanyang espada. Wala na siyang kalamangan sa pisikal na lakas, pero ang mga lalaking ito ay seryosong banta pa rin. Alam niyang kailangan niyang unang umatake. Bago siya kumilos, biglang bumalot sa kanya ang isang nakabibinging intensyon ng pagpatay at nilamon ang buong lugar. Sa isang iglap, bawat taong naruroon ay nakaramdam ng malamig na panginginig na dumaloy sa kanilang gulugod. Maging si Sebastian mismo ay nataranta. Ang labis na tindi ng pagnanais na pumatay na ito ay nakabibingi at nakakatakot na lampas sa mga salita. Kabanata 1369. Habang ang mga tao ay nakatayo sa kawalang katiyakan. Isang makapangyarihang tinig ang umabot mula sa hindi nakikitang kawalan. Ang labanan ay ipinagbabawal sa loob ng Covenant ay trapo sa 1,000 ng lungsod. Sino mang lalabag sa mga patakaran ay agad na paparusahan ng kamatayan. Ang nakabibinging pagnanais na pumatay ay naglaho sa huling salita, at ang mga tao ay nagpalabas ng sabay-sabay na buntong hininga ng ginhawa. Ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng natitirang takot. Bagaman nagbabala ang manual ng pagsubok laban sa pakikipaglaban sa loob ng lungsod, ito ang unang pagkakataon ng lahat dito. Dahil nahulog sila sa kaguluhan ng pagdating, nakalimutan nila ang patakaran. Inis na tiningnan ni Ignacio si Sebastian at nagmura. Manatili ka sa loob ng syudad, bata, kung may lakas ka ng loob. Pero sa sandaling lumabas ka, sisiguraduhin kong mamatay ka ng dahan-dahan. Sebastian ay ngumiti ng may pang-aasar. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pang-aalaska, at siya'y lumingon upang umalis. Sa halip na pumunta sa mga tarangkahan ng lungsod, naglakad-lakad siya sa mga kalye. Hindi siya natatakot kay Ignatius o sa mga tauhan nito,
Pero gusto niyang malaman kung naroon sina Lana at ang iba pa. Bantayan mo siya. Sa sandaling magtungo siya sa gate, ipaalam mo sa akin, utos ni Ignatius, at itinuturo ang ilan sa kanyang mga tauhan. Huwag kang mag-alala, Ginoong Regular. Kung siya'y magtatangkang umalis, agad namin siyang huhulihin at dadalhin direkta sa iyo, nangako ng isa sa kanila. Ang grupo ay sumunod kay Sebastian. Hindi malaki ang lungsod, at mabilis na sinuyod ni Sebastian ang mga makikitid na kalye nito. Ngunit nagwakas ang kanyang paghahanap sa pagkadismaya, wala si Lana at ang iba pa. Sa halip, may iba pang bagay na nakakuha ng kanyang pansin, isang estatwa sa gitna ng plaza. Ipinapakita nito ang isang lalaki na may hawak na espada habang nakatayo ng matangkad na nakatutok ang kanyang talon sa kalangitan. Ang kutob ni Sebastian ay nagsabi na ang eskulturang ito ay ang sovereign. Tumingin siya sa estatwa ng matagal. Sa isang maikling sandali, tila may mahina at manipis na sinag ng layunin ng espada na dumampi sa kanyang pandama, at siya'y labis na natuwa sa natuklasan. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa Ascendant Isle ay hindi nagmamalabis dahil ang lugar na ito ay puno ng mga pagkakataon. Umupo si Sebastian na magkakross ang mga binti sa paanan ng estatwa. Nilinis niya ang kanyang isipan at itinok ang lahat ng kanyang atensyon sa mahina at bahagyang bakas ng estatwa. Dahan-dahan, ang mahina at malabong intensyon ng espada ay nagsimulang magdagdag anyo sa kanyang isipan. Isang bisyon ang lumitaw sa kanyang harapan, isang magulong tanawin. Sa gitna nito ay nakatayo ang lalaking may espada, na naglalabas ng napakalaking kadakilaan at kapangyarihan. Ang espada sa kanyang kamay ay kumikislap ng nakakasilaw na liwanag, at bawat pag-ugoy nito ay tila kayang hatiin ang kawalan at magbukas ng bagong mundo. Si Sebastian ay lumubog ng mas malalim sa bisyon. Ang kanyang mga pandama ay lubos na nalubog habang siya'y nahihirapang abutin ang lumilipos na intensyon ng espada. Unti-unti, tila umaayon ang kanyang kaluluwa dito. Isang matalim, tumatagos na enerhiya ang nagsimulang umusbong mula sa loob niya, at ang nakapaligid na hangin ay bahagyang kumalabog bilang tugon. Habang siya'y lumalalim, ang bisyon ay naging mas maliwanag hanggang sa maramdaman niyang siya na ang nagdadala ng espada, nakatayo ng matatag laban sa mga puwersa ng kalikasan. Sa malalim na estado ng kaliwanagan na ito, lumalim ang pag-unawa ni Sebastian sa layunin ng espada. Ang dating isang saglit na bulong ay ngayon tumubo sa loob niya habang ito'y lumalakas at nagiging mas konkretong pakiramdam, mahihinang arko ng enerhiya ng espada ang umikot sa kanya, umiikot at kumikislap na parang kidlat. Nang sa wakas ay binuksan ni Sebastian ang kanyang mga mata, dalawang sinag ng liwanag ang sumiklab, matalim at hindi matitinag. Ang buong pagkatao niya ay naglalabas ng matalim na pakiramdam na parang siya ay isang talom na bagong bunot mula sa kanyang lagayan. Isang ngiti ang kumikilos sa kanyang mga labi. Ang dating batayang pag-unawa sa layunin ng espada ay umunlad ng malaki at itinaas ang kanyang pag-unawa sa antas ng baguhan. Mula sa malayo, ang mga tao ni Ignatius na nagmamasid kay Sebastian ay nakatayo na may mga bibig na nakabuka at may mga mukha na puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang batang ito ay talagang nakakaintindi ng sword intent. Isa ba siyang halimaw? Ang sword intent ay isa sa pinakamahirap na teknik na maunawaan. Kahit na ang mga nakakakuha nito ay karaniwang batid lamang ang mga batayan. Pero ang sword intent na lumalabas sa kanya ay nagpapalakas ng aking takot. Kung patuloy siyang lalago, walang makakapagsabi kung gaano siya kalakas. Isang tao ang bumantong hininga. Isa sa kanila ang malamig na sumagot, ano kung monster siya? Wala siyang pagkakataong lumago. Mayroon kami ng bilang, at binabantayan namin siya na parang mga agila. Sa sandaling lumabas siya ng lungsod, babalutin namin siya. Kahit na siya'y muling mabuhay, gagawin pa rin natin ito. At kapag nagsimula na ang pangalawang pagsubok, sisiguraduhin nating tapos na siya ng tuluyan. Kabanata 1370. Sa mga kalangitan sa itaas ng Ascendant Isle, isang napakalaking salamin ng anino ang lumitaw. Ang ibabaw nito ay nagpakita ng mga hilera ng mga pangalan, at bawat isa ay may kasamang ranggo at kaukulang puntos. Ang mga pangunahing paksyon ay naghihintay dito ng ilang panahon.
Nakapaghanda na sila ng mga porma sayon para sa pagpapadala ng mga imahe. Kapag na-activate, ang mga imahe mula sa Shadow Mirror ay naipadala sa buong mundo sa real-time. Ang mga kabisera ng 5 imperyo, ilang pangunahing lungsod, lahat ng mga pangunahing banal na lupa, at mga super pamilya ang unang tumanggap ng broadcast. Tumangala ang mga tao sa lahat ng dako habang sabik nilang hinahanap ang kanilang mga paboritong pangalan sa listahan. Dahil ngayon lang nagsimula ang Sovereign Trial, karamihan sa mga kalahok ay mayroon pang kanilang mga paunang puntos, kaya hindi pa mahalaga ang mga ranggo sa puntong ito. Ang Sovereign Trial ay tumagal ng 1 taon. Ang unang 6 na buwan ay nakatuon sa pagsasanay ng kaluluwa, habang ang ikalawang kalahati ay kinabibilangan ng isang komprehensibong pagsubok. Ang pagsasanay ng kaluluwa ay hinati sa 3 yugto, at bawat isa ay tumagal ng 2 buwan. Ang unang yugto ay aalisin ang lahat ng kalahok na may ranggo na mas mababa sa 10,000. Para mailarawan ito, bukod sa 9,999 na panlabas na kalahok, may higit sa 2,000 kalahok mula mismo sa Ascendant Isle. Ibig sabihin nito, mahigit 2,000 kalahok ang matatanggal sa unang yugto pa lang. Ang ikalawang yugto ay aalisin ang mga nakaposisyon sa ibaba ng 8,000, at sa pagtatapos ng pagsasanay ng kaluluwa, tanging ang nangungunang 6,000 na lamang ang matitira. Sa madaling salita, ang unang yugto pa lamang ay magbabawas ng kalahati sa bilang ng mga kalahok. Matapos maunawaan ang layunin ng espada, nag-unat si Sebastian ng tamad bago umalis ng lungsod. Alam niya na ang pagkatalo sa mga combat pixies ay hindi lamang magbibigay sa kanya ng puntos kundi pati na rin ng mga soul crystals. Ang mga kristal na ito ay maaaring magpahusay sa kanyang kakayahan sa kaluluwa, na direktang nakakaapekto sa kanyang lakas. Mas mataas ito, mas malaki ang kanyang kabuoang kapangyarihan. Sa kasalukuyan, ang antas ng panloob na kaluluwa ni Sebastian ay nasa 5 bituin na lesser deity realm lamang, na naglagay sa kanya sa pinakailalim ng ranggo. Kung gusto niyang magkaroon ng pagkakataon, kailangan niyang lumakas ng mabilis. Parang palabas na ng syudad itong batang ito. Dapat ba nating ipaalam kay Ginoong Regular? Tanong ng isa sa mga lalaking sumusunod kay Sebastian. Sumagot ang isa, baka nakakaintindi na ng sword intent ang batang ito, kay siya at nasa 5-star lesser deity realm lang. Tayo ay 4 sa 5-star at 2 sa 6-star lesser deity realm. Wala siyang laban sa atin. Hulihin muna natin siya, saka natin i-report kay Ginoong Regular. Magandang ideya. Manatili tayo malapit at siguraduhing hindi siya makakatakas. Sa sinabi iyon, pinabilis ng grupo ang kanilang lakad at nagpanatili ng distansya na hindi lalampas sa 10 yarda sa likod ni Sebastian. Si Sebastian ay lubos na alam na may mga lalaking sumusunod sa kanya, ngunit nagkunwari siyang hindi ito napapansin habang matatag na naglalakad patungo sa mga pintuan ng lungsod. Sa puntong ito, marami ng kalahok ang tumakas mula sa lungsod, kabilang ang isang grupo ng 6 na elite na disipulo mula sa Gaudium Sacred Ground. Yun siguro ang mga combat pixies. Mukhang kakaiba at medyo nakakatakot sila, pero malamang hindi sila kasing delikado ng hitsura nila. Isa sa kanila ang tumuro sa mga kakaibang nilalang sa unahan. Ang mga nilalang na ito ay may iba't ibang anyo, ang ilan ay humanoid, ang iba naman ay kahawig ng mga halimaw. Mukha silang buhay, ngunit ang kanilang mga mata ay walang laman habang naglalakad ng walang tiyak na direksyon. Ngunit nang makita nila ang mga papalapit na disipulo, nagbago ang kanilang walang ekspresyon na mga mukha. Dumadaloy ang pagnanasa sa dugo sa kanila, at sumugod sila na parang mga gutom na lobo na naamoy ang dugo. Sila ay mga mababang antas na combat pixies lang. Perpekto para sa pag-init. Patayin natin sila at lumipat sa mga mas mataas na antas. Sa isang utos na sigaw, pinangunahan ng leader ang mga disipulo diretso sa grupo ng mga combat pixies. Habang sila'y nagmamadali, tila naiinis ang mga combat pixies. Agad silang bumilis at nag-iwan ng mga bakas ng mga afterimage na dumaan sa hangin na parang nakakasilaw na mga guhit ng liwanag. 2 disipulo ang tinamaan agad, at ang kanilang mga katawan ay sumabog sa isang nakasisindak na pagdapo ng dugo at laman. Ano?
Ang mga natirang disipulo ay nagulat. Paano naging ganito kalakas ang mga combat pixies na ito? Mag-ingat kayo. Bumuo ng porma sayon. Ang boses ng leader ay puno ng takot habang sinubukan niyang ipunan ang kanyang mga kasama para sa isang kontra-atake. Ngunit bago pa sila makapag-react, muling umabot sa hangin ang mga sigaw. Ang walang tigil na pag-atake ay nagwasak sa natitirang bahagi ng koponan sa loob ng ilang segundo. Bigla, ang mga combat pixie ay humarap sa leader.